Can I have your attention? Pwede po bang ma-request yung mga nasa likod? Since konti po tayo, forward na po tayo, no? Forward po. Bawal po dyan sa likod. Okay? Lalagyan ko po yan ng kuryente sa susunod. Lalawayan ko yan. Dito po, forward pa dito. Meron pa po ditong space. Oh. Yan. Okay, forward po. Forward pa. Forward pa po. Yan. Yun, no? Ayan. Para, ayan. Kasi pag masyado pong malayo, no, ang hirap. Parang layo na kausap. Yan. O, di ba mas magandang tingnan? Ayan. Mas organized. Kasi para kasing pag po kayo nasa harapan, parang Sige na, pagbigyan mo na. Pagbigyan nyo na po para, sige na. Alright. Ayan, okay. Okay. So, nandun pa rin po tayo sa ating pong series ngayong umaga, no? Extraordinary Growth. Ito po yung ating tema ngayong second quarter, no? Sa paglago. Kaya asahan natin lahat hanggang June, no? Yan po ang patungo ang ating sermon. That is this May, ano na po natin ito, pang third Sunday, no? Tama? Third Sunday na natin. Tungkol po sa growing in the Spirit, no? So, kung paano natin po pinalalago ang ating pangangatawan, pinapakain, ini-exercise, binibigyan natin ng mga supplement and all, ganun din po dapat yung ating spirito, dapat po siya ay lumago. Okay? Kasi nga ang Diyos natin ay Espiritu. Okay? Di ba? So, ang Diyos kasi po natin ay, So, kailangan kung Espiritu ng Diyos, mahihirapan po tayo mag-connect sa Kanya kung mahina po yung Espiritu, yung signal natin. Di ba? So, kailangan po, palakasin natin. Lagi tayong nag-upgrade ng signal. Okay? Amen po. So, this morning po, no, sa panahon po natin ngayon, marami po kasing Christian na gusto po yung blessing. Sino man yung Kristiyano na ayaw ng blessing? At kahit nga hindi Kristiyano, gusto ay blessing. Pero ang problema, gusto natin mga Kristiyano o mananampalataya yung blessing, pero ayaw natin mag-stand firm. Yung manindigan, no? Yung tumayo tayo na naninindigan para sa Kanya. Amen? So gusto po natin ng breakthrough. Gusto natin ng talagang maging makalaya tayo sa paghihirap. Gusto natin mas marami tayong magawa. No, gusto natin ng answered prayer, no? Gusto natin ng kapayapaan. Gusto natin ng pabor mula sa Diyos. Gusto natin mga himala. Kahit sinasabi ni Nora Honor, walang himala. Pero paano kapag kinokontra ka na? Merong kontrabulante sa paligid mo. May mga negative people sa paligid mo. Ultimo yung maaring asawa mo, kontra sa'yo. Kontra yung, baka hindi lang ng asawa mo, mismo ang sarili mo, kontra. Parang negative yung nararamdaman mo sa pinapaisip sa'yo ng Diyos, no? Parang, hindi naman siguro mahihimala dito ng Diyos. Hindi na siguro to, maaaring gano'n, di ba ba? So, paano kung meron may nagtatawa sa'yo o pinagtatawanan ka sa ginagawa mo kasi parang baliw naman to. Parang di ba? Kasi di normal ang gagawin mo. Maaring kakaiba para sa kanila dahil hindi kanila naiintindihan. Parang ako pa naranasan ko yan. Hindi ako naiintindihan ng family namin. Bakit ang pera ko ay nauubo sa gawain ng Diyos? Halos walang matira. So parang feeling nila, parang, alam mo yun, yung isang kahangalan na hindi ako nagiging wise sa aking pag-spend ng money. Kasi hindi lang ako naiintindihan. May pressure sa school, may pressure sa trabaho o pamilya. Kaya ang tanong, kaya mo bang tumayo para kay Jesus kahit mahirap? That's the question, no? So, today, we look at a man na ang pangalan niya po ay Stephen. Hindi po si Stephen Prado na gusto niyong, hindi po. Si Stephen, pag-aaralan po natin siya, isa po siyang alagad ng Panginoon. Kaya po ang title po natin ngayon ay Stephen, Power to Stand. Si Stephen po, hindi po siya kasama dun sa unang 12 ng alagad ng Panginoon.
Hindi rin siya apostol na nag-church plant kagaya ni na Pablo, kagaya ni na Peter. Hindi rin po siya kasing galing na theologian na si Pablo. Kasi no? Pero, alam niyo po, ang buhay po ni Stephen, kahit na ordinary lang siyang tagasunod ng Panginoon, he has the power to stand. May kapangyarihan na, sapat yung kapangyarihan niya para tumayo para sa Diyos. Amen? So, basahin po natin ang ating pong key verses na matatagpuan po sa Gawa, sa 6:8 hanggang 10. O, imbitahan ko po kayo na tumayo. Okay lang po ba? Na tumayo po tayo sa pagbasa ng kanyang salita para po ma-focus po tayo at tandaan po natin ang mga nakasulat. Sige, pabasahin po natin na may damdamin. Okay, Gawa, 6:8 hanggang 10. Pinagpala ng Diyos si Esteban at pinagkalooban ng kapangyarihan kaya't nagkagawa siya ng maraming kababalaghan at himala sa harapan ng madla. Minsan, nakipagtalo sa kanyang ilang kasapi ng sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga-Sirene, Alejandria, Cilicia at Asia. Ngunit hindi nila kayang salungatin ang karunungang kaloob na spiritu kay Esteban. So pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Maaari na po tayong nakaupo. Pagkatapos po kasi ng pagkabuhay na muli ni Jesus. No? Si Jesus kasi hindi na napiling patay. Siya ay nabuhay na muli. He resurrected from the dead. No? Si Jesus po ay umakyat muli sa langit. No? So nakita po yon ng mga alagad niya. So during this time, hindi na po 12. There were like 522 disciples na. Kasi hindi po na napiling dun sa 12 ang alagad ng Panginoon. Kasi ganun po kasi kaisipan ng marami. Parang hanggang sa dulo, 12. Hindi po. Bago umakyat si Jesus, dumami sila. Kasi, nasa 522 if I'm not mistaken. No? Dumami kasi nag-multiply, nag-alaga rin sila, nag-collab sila, alam yun, nag-T40, PCS. Kaya bago umakyat si Jesus, naka-recruit po sila. Kasama na dyan yung mga babaeng pinagaling ng Panginoon na sumama rin sa kanila. Nakuha po ba? Yan. So pagkita po yon ng lahat ng mga alagad, ng mga follower niya, kitang-kita na kanilang mga mata na si Jesus ay umakyat patungong langit. Hanggang sa di nila na makita. Nakuha, naiintindihan natin. So pagkatapos po kasi noon, no, hindi po iniwan ni Jesus itong mga tagasunod niya, mga alagad niya. O ano na, umakyat na si Jesus sa langit. O tapos, ano mangyayari? Hindi siya iniwanan na clueless. Okay? Hindi iniwanan ni Jesus yung mga alagad niya para na wala silang idea what's next. Kasi po, binigyan sila ng malinaw na misyon. Okay? Binigyan sila ng Panginoon ng malinaw na assignment na gagawin nila bago, kasi si Jesus, babalik muli. So may assignment siya. Yun ang tsetsige ni Jesus sa lahat ng mga kanyang naging alagad. So yung assignment na to, hindi lang po dun sa alagad na nainiwan niya, kundi sa lahat pa na magiging alagad at sa magiging alagad at sa magiging hanggang sa atin po. Kasama po tayo dun sa assignment. Malinaw. So, naiintindihan po. Yes. Pero hindi lang po assignment ang binigay niya. May kasama pong promise o pangako. So, may assignment at may pangako. Ito po ang kanyang assignment na ibinigay. Sabi po, at saka promise. Sabi nito sa Gawa 1:8. Gusto ko pabasahin natin na may tapang at may talagang pagyakap sa talatang ito. 1, 2, 3, go. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, buong Judea at Samaria at hanggang
sa dulo ng daigdig. Nakwa? So may pangako ang Diyos. Ang pangako sa kanila, ang bawat mananampalataya, ang bawat magiging alagad ni Kristo ay tatanggap ng hindi po lang basta gantimpala, hindi po basta anuman, kundi ano po ang tatanggapin? Kapangyarihan mula saan? Ng Espiritu Santo. So, kaya po ang bawat isa sa atin, nung pinagtiwala ka sa Panginoon, nakonect ka sa Diyos, yung Espiritu na buhay, kalaki po yun yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya wala pong Kristiyano na walang kakayanan. Salamat po sa isang nag-amen. Walang Kristiyano na hindi pwedeng magawa ang isang bagay at sasabihin niya, wala ko pong kakayanan. Kasi nga po, kalakip ng iyong pagtitiwala ang kapangyarihan ng Santong Espiritu. Bagamat tayo ay pinag-aaralan natin every Wednesday na may laban, kaya may laban tayo. Tiyak na panalo tayo. Kasi ang kalaban natin na Espiritu, nasa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Taglay natin ang kapangyarihan ni Kristo Jesus. Can we say amen to that? Can we say amen to that? Kaya po, kailang, pag daw po yun nasa kanila, sabihan, kaya tayo magiging saksi. Kaya kapag inoperate mo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa'yo, magiging saksi ka, witness. Kasi nakikita mo, hindi ko to kaya, pero nagagawa ko. Hindi ko to alam, pero bakit? Naalalaman ko. Kaya nagiging saksi ka. Yes. Can you say amen to that? Mali. So ganun po, kaya po ang mga alagad, lahat ng sumusunod kay Kristo, may tapang. Kaya walang Kristiyanong duwag. Walang Kristiyanong bahag ang buntot at tumatakbo. Amen. Walang Kristiyano mahiyain. Naintindihan po ba natin? Kumakapal ang mukha natin, tumapapang po tayo, hindi po dahil sa atin, kundi sa Espiritu Santo. Can you say amen to that? Kaya ang sabi na, ito yung mission, anong assignment nila? O sige, may power kayo, pero hindi kayo basta may power lang. Ang may purpose yung power. Kaya tayo binigyan ng kapangyarihan kasi may layunin ang Diyos. Ano layunin niya? Maging saksi daw ang mga alagad niya saan? Sa Jerusalem. Remember, yun ang, kung naandun kasi ang lugar, ito yung pinaka-city ng Israel, the Jerusalem. So, sabi ng Panginoon, saksi kayo kasi may mga, sa Jerusalem pa lang, mayroong mga hindi naniniwala sa Panginoon. Okay? So, hindi lang daw sa Jerusalem, sa Judea. Ano yung Judea? This is the entire, kasi ang Israel ay naging province ng Rome this time. Katawag ay Judea. So, ibig sabihin, sa buong bansa nila, sa buong lahi nila, magiging saksi sila. At hindi lang doon, pati dun sa Samaria. Remember what is Samaria? Ito yung Northern Kingdom, ay, di ba? Ito yung isang kabila, yun, nahati sila, yung kingdom, ang Judah, ang Israel. So, ito yung tawag nila Samaria, yung mga naging parang, ang katingin nila ay mga marurumi para sa kanila, mga second class, na-remember. Maging doon sa kanila, they need to become a witness. And until saan? Hanggang sa saklawan ng pagiging hanggang sa dulo ng daigdig.
O hindi lang, gets? Hindi pa tayo dulo, meron pa mga dulo. So ibig sabihin, hanggat meron pang hindi nakakakilala at mananampalataya, kailangan manatili tayong saksi. Naku ba? Yes. Dito pa lang, puspos na kayo. Naintindihan natin. So, yung pong salitang kapangyarihan dito, I want to give the notice, gusto ko pong bigyan ng diin, yung word na kapangyarihan na yan po, pag tininan natin sa pinaka-original na sulat, yan po ay sinulat sa Greek, ang sulat po niyan ay dunamis. Sabi nga natin, dunamis. Hindi po tunamis, hindi po yan yung makakala natin, yan yung tawilis. Hindi po tawilis, hindi po. Dunamis. Okay? So, dunamis, dito po yung dunamis po, dun po nagmula yung word na dynamite. Hindi po yung piniprito na parang lumpia. Dinamita talaga. Okay? Naintindihan natin? So, dyan po nagmula yung word na dynamite. Okay? Yung sa dunamis. Ang ibig sabihin yan, nung word na dunamis is supernatural power. Isang kapangyarihan na hindi magmumula sa tao, mula sa Diyos. Ito ay tumutukoy sa power, explosive, sumasabog talaga. Hindi literally, but, parang nag-explode ka, nag-gets natin. Yung parang, pag sumabog kasi, di ba, nai-impact na, di ba? Kagaya nung nangyari sa Senado, di ba, pumutok. So, nagkaroon ng impact, kaya natakot, nagimbal yung mga, yun po ibig sabihin ng pagsabog. May impact, basta hindi pwedeng hindi ka magulat man lang, yan. May reaction ka. Magre-react at magre-react ka. Yes. So, ganyan daw tayo. Kapag ikaw ay sumabog sa'yo ang kapangyarihan ng Panginoon, magre-react ang nasa paligid. Magre-react ang mga tao na nasa paligid. Nakikita, kasi very visible. And nadadaman nila. Yun ang ibig sabihin. So, ito ay isang divine ability. Yung kakayanan na mula sa Diyos. Kaya po, lagi ko sasabi sa inyo, kaya nyo yan. Kasi naniniwala ako, hindi po sa kakayanan nyo. Kaya minsan pagsasabi ko, sige, gawin mo lang. Kaya mo yan. Pastor, hindi, kaya mo yan. Pag sinabi ko po yun, na kaya mo yan, it's not, I'm pertaining to your ability or your capability. Tumitingin ako sa magagawa ng Diyos sa'yo. Amen. Kasi pag hinayaan niyo po mga kapatid na pumilos ang Espiritu Santo, iba ang mangyayari. Naintindihan? Are we getting the point now? Kaya po, lagi po tayong hindi mananangan sa ating sarili. Sa ating alam, sa ating dunong, sa ating magagawa. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi kayang gawin ng tao yung mission. Kung sa sarili lang nito mga alagad nito, hindi nila kaya. Yung mission ni Jesus, hindi nila kaya. Kahit po tayo, hindi naman talaga kaya natin umabot sa mga tao. Kailangan ng kapangyarihan mula sa banal na Espiritu. At dito nagsimula yung extraordinary growth. Kaya po yung church, yung early church, talagang naging isang malaking kilusan. Hindi dahil magagaling ang mga alagad, kundi dahil sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Kaya tayo po, wag natin limitahan ang ating magagawa dito sa lugar na ito. Wag nating ikahon ang ating sarili sa mga natapos natin na pag-aaral. Yung naisip mo na kakayanan. Kasi kung dyan lang, wala talaga tayong magagawa, wala tayong maaabot. Naintindihan po ba natin? Amen. So, kailanganin po natin na pumutok sa atin. No?
yung pong kapangyarihan ng Santong Espiritu. So sa Book of Acts, sa pagbinasa niyo po yung libro ng mga gawa na yan, libo-libong tao ang naligtas. Si Peter pa lang, nung pagkatapos nila ay naranasan itong kapangyarihan na pinangako ng Panginoon, that day itself, 3,000 men. 3,000. Isang sermon pa lang yon. At every day, may nadadagdag sa kanila. So, parang di kayo excited. Na-imagine nyo, kung ang Espiritu Santo ay hahayaan natin kumilos, maraming madadagdag sa Inline Christian Fellowship. May mga mahimala at kagalingan, may mga nabago na pamayanan, at mabilis pong kumalat yung mabuting balita ng Panginoong Hesus. Pero habang lumalawak po yung gawain ng Diyos during that time, mas lumalakas po yung oposisyon. Kasi remember, si Jesus was never accepted as their Messiah. Kaya, bagkos lumalakas ang movement, mas lumalakas din ang oposisyon. Kaya po pag halimbawa, mayroon kayong mga nararanasan sa paghahayo ninyo, may kumukontra bulate. Okay lang po yun kasi ganun po talaga. It's all natural and we are expected po yan. Okay? Hindi na tayo masusurprise dyan. So, dahil kapag po totoong gumagalaw ang Diyos, may mga resistance, may pagtanggi, may criticism, may persecution, at hindi po natutuwa during that time yung mga religious leader. Remember, kasi sila nga yung gusto nila na sila yung nagiging, sila yung dapat sinusunod. Dahil dumarami ang sumusunod kay Jesus, at sa gitna po ng paglago ng church na to, nagkaroon po ng internal challenge. Nagkaroon ng sila na, dahil siyempre dumadami, meron silang sa loob ng kanilang samahan, kapatiran, may mga internal issues. Okay? Kasi po, dumami ang believers at ministries ng early church. Dumami ang believers, tapos dumami yung mga paglilingkod na ginagawa, parang nakaka-relate po ba mga leader? Di ba? Para tayo. Dumadami, dumami yung mga ministry. Meron pa, pastor, may church care, may connect, may admin, may ganito. Dumi! Ganun po kasi talaga ang isang church. Pag dumadami ang pangangailangan at madami tayong dapat ginagawa na paglilingkod. Naintindihan? Kaya po, wag niyo po isipin na parang si pastor, pattern po kasi tayo sa church. Naintindihan po ba natin? Okay. At nagkaroon po mga reklamo kasi po tungkol sa, sila po kasi ganito, parang sa atin na sila po kasi pag po Sunday, kasi nagbibit-bit sila ng pagkain. Potluck talaga. Every Sunday, every Sunday, tuwing magtitipon, may potluck sila. Yung potluck na yon, dinidivide yon, no? Sa mga bawat isa. Kaya lang, ito yung nag-i-issue natin doon. Yung mga balo, nawawalan. Hindi nakakain. Yung iba kasi, kumakain. Yung iba naman kasi, parang alam nyo, yung iba, parang kumakain na sila, agad-agad, nauubusan yung iba. So, merong hindi hindi nababalanse. Kaya po, kasi nga po, hindi na kinaya ng mga apostol, mga pastol, hindi na kayang i-manage. Sa dami. So talaga, meron talagang hindi na maaasikaso. Kaya po, during this time sa Acts chapter 6, pumili sila ng 7 lalaki na sila yung magmamanage. Parang dito, pumili tayo ng mga, naiintindihan natin. Kaya tayo pumili. Kasi hindi kaya ni Pastor Sakuyaan lahat.
Nakaka-relate po ba tayo? Amen. Kaya po, pumili sila, may mabuting reputasyon, puspos ng Espiritu Santo, at may karunungan. Isa po doon sa napili ay si Esteban. Doon sa 7 na yon, ang isa doon sa napili ay si Esteban. So, hindi po siya apostol, hindi po siya sikat na preacher, isa lang po siyang servant leader. Kagaya nyo. Na tumutulong sa practical na paglilingkod ng church. Yes. So, yan po yung, yan chapter 6. Yan yung context ng chapter 6. Kaya po, hindi po hadlang ang posisyon. Okay? Ito po dapat natin isipan. Hindi po hadlang ang posisyon para gamitin ka ng Diyos. Kahit wala ka pong alam mo yun, kahit hindi ka bigyan ng hindi naman ako sinabihan ni pastor na maging leader. Hindi naman ako, hindi po. Hindi dapat maging hadlang ang posisyon para gamitin tayo ng Diyos. Sa kaharian po ng Diyos, hindi po ang title ang qualification. Hindi ko, hindi title. Hindi po kasikatan ang basihan kung sino yung sikat, sino yung kilala, hindi dahil malapit sa akin si ganito. Hindi po ganon. Yes, walang closeness. Wala rin seniority, hindi ko matagal tayo dito, nauna ka dito. Hindi po yan ang basihan. Ang hinahanap po ng Diyos ay yung available na puso. Handang paggamit. Magaling ka, okay ka, marunong ka. Ang tanong, available ka ba? That's number 1 question. Are you available? Okay? Pangalawa, bukod sa availability, kailangan surrendered life. Buhay na nakasuko sa Diyos na kahit anong mangyari, gagawin ko to, gagampanan ko to kasi nakasuko ako sa Diyos. At puspos ng Espiritu Santo. Para pong si David, no? Si David, shepherd boy siya, di ba? Pero ginamit siya sa laban ni Goliath. Di ba? Yung mga disciples, mga alagad ng Panginoon, ordinaryong tao, mangingisda, tax collector, di ba? Pero binago ang mundo. Pati tayo, binago. Ano po yung pinaka-katotohanan na makita natin dito? Kapag ang ordinaryong tao, kagaya po natin, ay surrendered sa extraordinary God, magiging extraordinaryo ang buhay mo. Gusto niyo po bang maging hindi pangkaraniwan ng buhay niyo? Gusto niyo po ba na makaranasan yung ibang bagay na hindi mo ba nararanasan? Gusto niyo po ba yon? Ang susi, isuko natin ang buhay natin dun sa hindi pangkaraniwang Diyos. Yung dakilang Diyos. Yung inaawitan natin, dakila ka o Diyos. Isuko mo. Para yung kadakilaan niya, makita sa iyong buhay. Amen? So, kaya po, point 1, the Spirit empowers ordinary people. Okay? Yun po, kaya po tayo makagagawa, makakapag-P40, makakapag-PCS, makakapag-alaga ng mga buhay ng may buhay. Kahit sa tingin mong mahirap gawin, magagawa mo kasi bibigyan ka ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tingnan po natin sa Gawa 6:3 hanggang 5. Sabi nito, kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking iginagalang, puspos ng Espiritu Santo at matatalino upang ilagay namin mula sa tungkuling ito. Samantala, iuukol namin ang aming panahon sa panalangin
at pangangaral ng salita. And that's the main task of the pastors. That's the main duty. Kaya po, kapag po lahat, hindi na po ako makakapag-aral. Hindi na ako makakaisip ng strategy para sa church. Kung lahat yan, ako pa magluluto, ako pa po gaganto, ako pa po magaganto, hindi ko po kakayanin. Kaya kakailanganin po pumili. Naiintindihan. At yun po ay biblical. Ganun po rin naranasan nila. Nakuha natin. So yung mga ginagawa natin dito, mapapansin nyo, biblical. Yes. Amen? So, nakita natin dito, nalulugod ang buong kapulungan sa panukalang ito. Kaya pinili nila si Esteban, isang lalaking lubos ang pananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at si Nicolas na taga Antioquia. Remember, we study Antioch, di ba? Yes. Ito po ay Gentile city. So meron na isang hintil. So hindi lang basta Hudyo, meron silang hintil na mananampalataya na pinili. Okay, natin natin. Alright. Kaya po, mapapansin natin dito, bago ginamit si Stephen publicly, no? Nahubog muna siya privately. So bago siya ginamit ng Panginoon, public and direct, si God, na-mold siya. Kasi, nag-SOAP, nag-prayer, meron siyang personal worship. Okay? Talagang sinikap niya na ipamuhay, hindi lang yung napakinggan niya, ipinamuhay niya ang lahat ng natututunan niya. At talagang nagsikap siya na mapuspos ng Espiritu Santo. Nakuha? So, ganun siya. So, in a private life, sa kanyang individual na buhay, naging tapat siya sa Panginoon. At talagang siya rin, sa sarili niya, hindi lang umasa sa mga sermon, talagang pinagtibay niya ang pananampalataya niya. Nag-aral siya sa sarili niya. Naintindihan po ba natin? Pansinin natin, hindi unang binanggit yung talent niya. Hindi po una yung education niya, ano pinagtatapos. Hindi una yung karisma niya. Ang unang nakita sa kanya, mabuting reputasyon. Ibig sabihin nun, yung patotoo niya bilang mananampalataya, intact. So nakikita sa kanya yung pinag-aaralan nila. Sa buhay niya, kita. Pinamumuhay. Okay? Nakita din po natin, puspos ng Espiritu Santo. Magiging evidential po yun kapag po kayo ay puno ng Espiritu Santo. Lalabas sa bibig mo, makikita sa kilos mo, mararamdaman sa mga gawa mo na ang Espiritu Santo ay nasa iyo. We cannot fake. Hindi natin kayang pikein ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Hindi nakadadaan sa ngiti-ngiti, hindi nadadaan sa mga kaway-kaway, tama, sa pag-awit at talagang hindi po dyan. Mararamdaman at mararamdaman. Yes. Amen? Siya po ay may karunungan. So, ibig sabihin nun, kaya po siya may karunungan, hindi naman po talaga tapos ng matindi pag-aaral. Kaya lang, marunong. Kasi, nakikinig sa salita ng Diyos. May pananampalataya. So, yun ang naging basihan. So, sa panahon po ngayon, madalas ang mga churches, sa maraming mga churches, hindi lang po dito, kahit po sa tayo nandoon, pumunta, mapapansin niyo po, maraming tao gustong gamitin ng Diyos. Marami. Yung gusto agad nila, gamitin agad sila ni Lord. No, yung pagpunta nila sa church, ay gusto kong sumali agad, maging ganito agad, maging aktibo, no? Pero ang problema, madalas po sa mga tao, ayaw magpailalim muna kay Lord. Puspos ng Espiritu Santo, tapos gusto nila agad yung platform agad. Ito muna, pulpito na agad. Gusto agad nila, microphone na agad. Gusto agad nila, spotlight. Gusto agad nila, may influence agad sila. No?
Pero sa kingdom po ng Diyos, ulitin ko sa kaharian ng Diyos, ang una po, karakter. Bago po tayo mabigyan ng assignment, yung karakter po muna. Kahit na magandang umawit, marunong magturo sa bata, mayroong kakayanan ganito, kailangan muna may character. Ayusin muna natin. Hindi po kasi tayo minamadali ng Diyos. Ang una po, hindi po minamadali ng Diyos yung formation. Kasi kailangan ma-form muna sa atin, magkaroon muna tayo, mahubog muna sa atin, yung karakter na gusto ng Diyos. Kaya po yung phrase na puspos ng Espiritu Santo, sa Greek, ay may idea ng ibig sabihin, controlled by. Ibig sabihin, kontrolado ka, influensyado ka, at nag-uumapaw sa iyo yung Espiritu. Ibig sabihin, hindi lang po minsan ng emotional. Yung alam mo yun, na-hype ka lang. Dahil na-challenge ka sa sermon, si pastor ako, hayo na ako. So hindi po ganon. Hindi lang po dapat Sunday Christian lang. Hindi lang inspired tayo dahil ang ganda ng worship natin, na-inspired ako. Sige. So, tapos bukas makalawa, kanya lang. Ang buong buhay po dapat niya ay under influence of the Holy Spirit. Para pong sponge. Yung foam, alam niyo yung foam? Spong, ha? Kapag po yan ay binabad sa tubig, diba? Subukan nyo, magbabad kayo sa tubig. Kapag po natin tinigayan, ang lalabas, siyempre tubig. Ganon din po ang mga mananampalataya na puspos ng Espiritu Santo. Pag po tayo ay babad sa presensya ng Diyos, kapag tayo ay pinigan ng pagkakataon, challenge, na pressure tayo, ang pag in-squeeze tayo ng mga problema, lalabas sa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Yeah. Kaya kung saan po tayo nababad, yun ang lalabas sa buhay natin. Kung saan mo binabad ang isip mo, ang puso mo, ang buhay mo, yun ang lalabas sa'yo kapag ikaw ay na-pressure. Can we say amen to that? Kapag po tayo ay babad ng Espiritu Santo, kapag na-pressure ka, pananampalataya ang lalabas. Kapag na-pressure ka, biyaya ang lalabas. Kapag na-pressure ka, wisdom ang lalabas. Kapag na-pressure ka, love ang lalabas. Hindi tayo perfect na tao, pero kontrolado ng Diyos. May mga Christian po na pag Sunday, praise the Lord! Pag Monday na traffic, Lord, kunin mo na nga itong mga taong to. Ibig sabihin minsan, puspos tayo ng stress kaysa sa spirit. Ang hinahanap po ng Diyos ay yung mga puso na available. Marami pong ordinaryo na tao sa Bible ang ginamit ng extraordinaryong Diyos na to. Kagaya po ni David, isang shepherd boy. Pero hinanap ng Diyos. Si Moses, na isa po siyang takas sa kanya kasi nakapatay po yan eh. Alam niyo po ba yon? Murderer yan. Si Moses ay isang murderer. Tinakasan ang kanyang pananagutan. Lumayo. Pero ginamit ng Diyos. Si Pedro, napaka-impulsive. Yung alam niyo, parang, ano yun eh, ano maisipan?
no? Mapusok, no? Kung ano maisip, gagawin agad. Very impulsive na fisherman. Pero ginamit ng Diyos. Si Stephen, isang servant leader. Ordinaryong church member na ginamit ng Diyos. Kaya po, sabi po sa 1 Samuel 6:7, no? Ang tinitingnan ng tao ay panlabas na anyo. Ngunit, ang tinitingnan ni Yahweh ay ang puso. Kaya mga kapatid, tayo ngayon, panahon natin ngayon na gamitin ng Diyos. Tayo mga ordinaryo dito, tayo naman, pagkakataon natin, na gamitin ng Diyos. So habang po ang tao tumitingin sa resume, ano ba mga tinapos niyan? Ano ba mga ano niyan? Kartada niyang mga tinitingnan niyan. Ang Diyos tumitingin po sa puso. Habang ang mundo, ang hinahanap nila, yung impressive, yung kailangan. Sabi niya, naalala ko siya. Tapos kasi merong nasa McDo, yung manager doon, talagang, kung titingnan niyo po talaga ang sarili niya, hindi mo i-expect. Hindi, talagang itsura niya talaga parang pang-drive. Pero ano yung mga gano'n? Pag-good. Nagkakabiro kami ni Gio, sabi sa Bible, wag daw titigil sa ano. Naintindihan natin. Kasi, lalo na pag McDo, di ba, in-expect mo talagang mga, di ba, bihisan pa lang, di ba? So, yun. So, ganun po siya. So, pangkaraniwan po sa tao yan. Maybe iniisip po natin, no? Pastor, baguhan lang po ako eh. Wala pa po akong, hindi katulad po ninyo, ang galing niyo po magsalita. Sabi na, Pastor, bulol po ako eh. At po ako pag ako nagsalita. May punto pa akong bitaya. Pastor, hindi po ako kasing gifted ni ano, sila talagang makikita mo, sila na lang, sila nga, magagaling sila kung sadya. Maaring siya sabi nyo, Pastor, maaring hindi ako gagamitin ng Diyos kasi marami kong hindi magandang nakaranasan. Marami kong pangit na nakaraan. Pero tandaan po natin, listen to this guys. The Holy Spirit specializes in empowering ordinary people. Espesyalista ang banal na spirito na gumamit ng ordinaryong tao at tulad natin. Amen. Kapag yes, talagang hindi lang po opportunity, kundi sigurado po may paggagamitan ang Diyos sa'yo. In spite of your limitations, yung alam naman ng Diyos, ito yung limitasyon mo. So, bagkos na maliit nang nakikita mo pwedeng gawin, di ang laki ng pwedeng gawin ng Diyos. Mas lalong kita ang Diyos sa'yo. Can you say amen to that? Yeah. Kaya po, kapag extraordinaryo ang Diyos natin, na kasama mo, hindi ordinaryo ang magiging bunga ng buhay mo. Kaya po sa totoo lang ito, sisikapan ko pong makita ninyo, ma-demonstrate ko sa inyo kung paano kumikilos ang Diyos sa amin ni G. We're just only an ordinary people like you. Nagsimula din kami, katulad ninyo, na wala rin alam sa Bible. Nagsimula din kami na walang alam paano magturo. I can still remember those first time moments in my life. Yeah. Can you say amen to that? Magiging hindi pangkaraniwan ang magiging bunga ng buhay mo. Kasi hindi pangkaraniwan yung Diyos na kasama mo.
Amen. Kaya po ako dito, malakas ang loob ko magtayo tayo ng church. Kasi, in all my life has been faithful. And all my life has been so good. Kanya, kasi sa buong buhay ko, kita ko kung gaano kabuti ang Diyos. Naranasan ko ano yung pwedeng gawin ng Diyos. Kaya malakas lang po ang loob ko. Kasi ang dami ko pong patunay. Kaya kung gusto po ninyo, hayaan po ninyo ang Diyos bigyan kayo ng patunay na magagawa niya para sa iyo. Can you say amen to that, guys? Sorry po. Kaya po, ay, wait lang. Sila ba tayo? Yan, anyway. Parang nawala po yung aking, wait lang ha. Sorry. Naligaw po ako. Sorry na. Ayan. Sige po. So, point 2, point 2 na po tayo. The Spirit, no? The Spirit gives courage to stand. Sabi po ng Gawa 6:9 hanggang 10. Minsan, nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi ng sinagoga na mga pinalaya na binubuo ng Hudyo na taga Cirene, Alejandria, Cilicia at Asia. Ngunit nang hindi nila kayang salungatin ang karunungan na kaloob ng Espiritu kay Esteban. Bigyan ko po kayo ng background nito, no? Habang po kasi si Stephen ay ginagamit ng Diyos, habang nagpapagamit po siya, dumadami po yung opposition sa kanya, nag-uupo sa kanya. So, mga kapatid, kapag nararamdam kayo na tila parang may mga kontrabulati sa inyo, just welcome them. It's all natural. Amen. Amen? Pag po kayong magiging dyan, okay, kasi po, kahit po sila ay nakaranas. So, hindi po lahat kasi natuwa sa ministry niya. Hindi lahat naniniwala sa mensahe niya. Hindi lahat komportable kasi sa katotohanan. Totoo po yun. Hindi po, tuwing kayo po mag-share, no, meron talagang kokontra sa'yo, may makikipagdebate sa'yo, hindi sa'yo. Pag po kayo naka-encounter ng mga tao na hindi salungat doon sa sinasabi mo, huwag po tayong madismaya. Talagang may mga tao talaga, sarado. Ayaw tanggapin ang katotohanan. It's all natural. So at pansinin po natin, pansinin natin, sabi ko, hindi nila kayang kontrahin yung katalinuhan, yung wisdom ni Stephen. Hindi po dahil matalino si Stephen, kasi ang nagbigay ng wisdom ay ang Espiritu ng Diyos. Amen. Kaya po mga kapatid, yun ang sinasabi ko sa inyo, na dapat lumalim tayo sa salita ng Diyos. Kaya napaka-importante na araw-araw nag-ESOAP tayo. Nakukuha? Doon kasi tayo lalalim ang ating, doon tayo makakakuha ng wisdom, karunungan. So, kaya po, siniraan nila si Stephen. Ganun po minsan ang mundo, mga kapatid. Kapag hindi nila tayo matalo na sa katotohanan, aatakihin nila ang ating pagkatao. Yung pong napansin ninyo, meron po ditong mga pinalaya. Yung po yan ay yung mga freedman. Dati po kasi, may mga tao na naging alipin. Na remember, uso sa kanila yung alipin. Tapos, biglang may bumili sa kanila, naging napapalaya sila. No, meron kasi silang festival na nagpapalaya ng alipin. So, ito yung mga tao na dating alipin na naging malaya at may sarili na silang church. Ito yung Church of the Free. Ayan. So, marami sa kanila educated at religious. Pero,
kahit gaano sila katalino, hindi nila kayang tapatan ang karunungan na galing sa banal na Espiritu. Kaya nga mga kapatid, yan ang lagi kong pong pinapaalala at tinuturo sa inyo, manangan tayo sa banal na Espiritu, sa gabay ng Espiritu. Kasi walang makakakontra sa talinong ibinibigay ng Santong Espiritu. Amen. Kahit minsan, di man kayo payag, naninindigan ako kasi alam ko, yun talaga ang pinagagawa ng Diyos. At eventually, tsaka nyo na-realize, ay tama nga naman. Tama po ba ako? Tama po? Oh. Ganun po siya. Kaya po mga kapatid, ang tapang, spiritually, yung puso nyo na magkaroon ng tapang sa spirito, magmumula po yan sa pagsunod sa Diyos. Yung tapang at lakas ng loob ko na kung ano man yung direksyon na binibigay ko sa church, hindi po yan galing sa dunong ko. Hindi yan sa napag-aralan ko. Yan lang po ay dahil yan ang alam kong pinagagawa at dapat nating sundin sa Diyos. Amen. Kapag alam mo, ito yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon, payuan mo. Yung tapang mo, wag mong sa sarili mo. Tapang mo galing sa Diyos. Kasi naniniwala ka, ito ang pinapagawa ng Diyos. Yeah. Kahit parang hindi umaayon ang puso mo at ang isip mo, payuan mo pa rin ang sinasabi ng Diyos. Yeah. Kasi spiritual courage is obeying God. Even when we are afraid. Alam nyo ba, wala akong takot. Takot din pa pala yung pinsan. Ayoko nang magkaroon tayo ng pamasong ayuda, nakakatakot eh. Di ba? Parang, siyempre, paano kung mapahiya tayo? Walang, di ba, tayo, tas, ang hirap. So, napakahirap. Pero minsan, kahit may takot, kapag alam ko, ang Diyos kasama natin, may oo ang Diyos, tuloy ang laban. Amen. Naiintindihan niyo ba? Yeah. So, kaya po maiintindihan po natin, no? Yan po, para po ano yan, yung mga, walang youth eh. Yan, si Jarel at saka si George, alam niya na to. Yan, na-assign sila na mag-report. Na-assign ka na ba mag-reporter? George, nakakapag-reporter ka na, di ba? Binibigyan ka ng topic ni teacher, di ba? Tapos, siyempre, malakas ba loob mo mag-report? Ha? Pag nandun ka na, wala ka nang iyan, di ka na nininervyos. Di ba? Meron, di ba, nakuha natin. Lalo na yung mga bata na hindi alam yung topic, binigyan, hindi prepared. So, kabado, pinapawisan, nanginginig. Pero, ano gagawin? Walang choice. Tutuloy pa rin yan. Diba? Yan po yung example ng spiritual courage. So kahit ninenervyos ka, kahit aatat-atat yung bibig mo, kahit nabubulbul ka, tutuloy pa rin ako. Kahit may bumubulong sa isip sa sarili mo, hindi naman makamali ka. Di ba may ganon? Oh, makamali sinasabi mo. Tuloy pa rin. Can we say amen to that? Kaya po sa panahon natin ngayon, marami po mga believers na ang tahimik tungkol po sa kay Jesus dahil sa takot. Ano po yung mga takot natin? Takot tayo ma-reject. Takot po tayo ma-criticize. Takot tayo na i-cancel, baka di na tayo isamahan, di na tayo maging friend, ma-unfriend tayo, cancel culture, o hamakin tayo. Natatakot tayo mawalan ng kaibigan. Nawawalan ng acceptance, baka di na tayo tanggapin. Kaya minsan, imbis na mag-PCS tayo, mag-share the gospel tayo, mag-testimony tayo,
Silent na lang ang faith. At nakikisama na lang. Blend na lang. Pero tandaan po natin mga kapatid, hindi po tayo tinawag ng Diyos para magtago. Sabi po sa Mateo 5:14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nasa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Ito po itsura ng city on the hill. Sa baba pa lang, kitang-kita na. Hindi kayang matago ang ganda kung anong meron. Hayag. Minsan, ang tapang po natin mag-post ng pagkain kaysa sa verse. Sabi natin, at 8 p.m., Samview. Hindi ko po sinasabing mali yun. Pero minsan, di ba, ang bilis natin. My day. Guys, kain tayo. Di ba, gano'n? Pag verse, huwag na lang. Baka malang. Nahusgahan ako. May isang young professional po, young pro, na nagsabi sa akin, Pastor, gusto ko po mag-share ng gospel kay God sa office. Kaya lang, hindi ko parang na-awkward po ako eh. Sabi ko, pero kapag ikaw nagne-networking, kaya mong i-promote ng 30 minutes. Paano pa kaya yung tagapagligtas ng buhay mo? Minsan hindi tayo kulang sa opportunity. Kulang tayo sa boldness. Alam niyo po si Stephen, ang source ng kanyang tapang ay ang banal na spirito. Bakit matapang si Stephen? Hindi dahil po naturally confident siya. Hindi dahil extrovert siya. Hindi dahil magaling siya makipagdebate. Ang source niya, ang Holy Spirit. Kaya nga sabi sa Gawa 1:8, basahin natin ulit, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa Judea at Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Alam naman natin ang meaning ng kapangyarihan, dunamis. Ang Holy Spirit ang nagbibigay ng supernatural boldness. Yung tapang, yung lakas ng loob, hindi galing sa'yo. Yung daig mo pa yung nakainom. Kaya mga ako, experienceado ko yan eh. No? Pag nalasing ako, meron na akong alak sa katawan. Ang lakas-lakas na ng loob ko, kahit anong gawin, kahit nakakahiya yung gagawin. Alam nyo, higit pa doon, ang tapang na galing sa Espiritu Santo. Yung influensya ng alak, bukas magsisisi ka, ba't ko ba nagawa yun? Lasing lang kasi ako. Ang tapang ng galing sa Espiritu Santo, yung boldness, hindi mo kailan pagsisisihan. May wisdom at maganda ang bunga sa'yo. Amen? Kaya po mga kapatid, kaya tulad po ni David, no? Kay Goliath, lahat takot, lahat umatras. Pero si David tumayo. Hindi dahil po sa pinaka malakas siya, kundi dahil alam niya kung sino ang kasama niya. Tignan natin. So, ikaw ay lumalaban sa akin, sabi niya kay Goliath, na may takot, sibat at kalasag. Ngunit ako ilalaban sa iyo sa pangalan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Church, kapag alam mo, nakasama mo ang Diyos, may lakas kang tumayo kahit matindi ang laban. Kahit intimidating yung kausap mo, kahit pa yan ay si Mayor, kahit pa yan ay mayaman, kahit patapos ng UP yan, kaya mong sharean ng mabuting balita. Amen. Pwede mo maging miyembro ng collab. Pwede mong iti-40 yan. Can we say amen to that? Can we say amen to that? Baka po may area sa buhay natin ngayon, kailangan tayong tumayo sa pamilya, sa workplace, sa school, sa ating purity, sa ating integrity, sa katotohanan, pananampalataya mo kay Jesus.
At minsan, pakiramdam mo, Lord, parang ako lang. Parang ako lang to. Parang, pero tandaan niyo po, one spirit-filled believer can make a difference. Pero ang pinakamaganda po kay Stephen, hindi lang po siya tumayo ng may courage. Tumayo siya para sa isang malaking misyon. Dahil spirit-filled siya, puno siya ng spirito, hindi lang po about survival, kundi it's about the fulfillment of the mission of Jesus. Kaya ang Spirit helps us to live for greater mission. Tignan natin sa Gawa 7, 55 hanggang 56. Ngunit si Esteban, na puspos ng Espiritu, ay tumingala sa langit at nakita niyang ang kalawalatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya sinabi niya, tingnan ninyo, nakikita ang bukas na ang kalangitan, ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kasi po, ganito pong nangyari kay Stephen. Dahil sa sobrang, nag-preach po kasi siya tungkol sa mga Hudyo at hindi po tinanggap yung kanyang mensahe. Siya po ay pinartangan na kagaya ni Jesus. Siya po ay binigyan ng hatol ng kamatayan sa pamamagitan po ng pagbato. So siya po ay namatay. Siya po ang kauna-unahang naging Christian martyr. Kaya habang binabato si Stephen, habang inuusig siya, habang papalapit na yung kanyang kamatayan, hindi siya nakatingin sa crowd, hindi niya tinitingnan yung mga tao. Hindi niya tinitingnan yung mga batong tatama sa kanya. Hindi siya nakatingin doon sa sakit na nararamdaman niya. Nakatingin siya kay Jesus. Ito ang sikreto na kapag ikaw ay puspos ng Espiritu Santo, kapag malinaw kung sino ang tinitingnan mo, magiging malinaw kung bakit ka tumatayo. Kaya, alam niyo po, pag po kayo ay puspos ng Espiritu, kahit anong bati ko sa inyo, kahit anong sinasabi nilang negatibo sa iyo, nakakapagpatuloy ka sa paglilingkod kasi nakikita mo ang gawa ng Diyos. Yes. Kahit hindi gusto mo yung reaksyon ng tao, kahit hindi mo gusto yung, kahit ako po, naranasan ko na against all odds, lahat kontra, pero tinatayuan ko pa rin kung ano ang pinagagawa sa akin ng Diyos. Kahit ako na lang ang naniniwala, tuloy pa rin ako sa Diyos. Can we say amen to that? Alam niyo po yung buong Acts chapter 7, nagbigay po ng si Stephen ng super powerful exposition. Kasi nag-sermon siya. In-expose niya yung buong history ng Israel. Binanggit niya si Abraham, si Joseph, si Moises, yung ilang, yung tabernacle, si David at si Solomon. Pinakita niya na sa buong kasaysayan ng Israel, tapat ang Diyos. Pero pinakita niya, kahit tapat ang Diyos, paulit-ulit nilang nire-reject ang tao, ng tao sa Diyos. At ang climax ng message niya, sabi niya, napakatigas po ng inyong, Sabi niya, napakatigas ng ulo nyo. Ang puso at tenga nyo ay para mga pagano. Kung paano ginawa ang inyong minununo, iyan din ang ginagawa ninyo ngayon. Lagi ninyong nilalabanan ang Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi inuusig ng ninyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga nagpapahayag tungkol sa pagparito na matuwid na lingkod na inyong namang pinagkakanulo at pinagpapatay. Grabe. Hindi sugar-coated. Direkta. Inilabas na talaga yung katotohanan. Hindi po to hate speech. Ito po ay loving warning. Mula po noon, patuloy kasi nagpapadala ang Diyos ng believers. Si Joseph, si Moses, ang hukom, propeta, si David, hanggang kay Jesus. Pero paulit-ulit nilang tinatanggihan ng tao ang mensahe ng Diyos. At ngayon, si Stephen naman ang ginamit ng Diyos bilang saksi. Ano po yung nakita nating importanteng insight dito? Ang misyon ni Stephen ay hindi po para protektahan ang sarili niya.
Ang mission niya ay ituro si Jesus. At minsan po, ang pinakadakilang testimony ay hindi po yung komportableng buhay, kundi ang katapatan. Para pong kandila. Ang kandila habang nauubos, mas nagbibigay ng liwanag. Ganon din po ang buhay ni Stephen. Habang inuusig siya, mas lalo lumilinaw yung patotoo niya tungkol kay Jesus. At habang binabato po siya, alam niyo po habang binabato siya, hindi po galit ang lumabas kay Stephen. Hindi pagsisisi, hindi paggante, hindi po kapaitan, kundi tinola. Ay, kapaitan pala yun, sorry. Sabi po sa 7:59-60, at habang binabato nila si Esteban, nananalangin siya ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking spirito. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag po silang pananagutin sa kasalanan ito. At pagkasabi ito, siya'y namatay. Isipin niyo, binabato ka na. Alam mo, hiningi niya pa yung kapatawaran ng mga tao ito. Para po si Jesus sa krus, kapag puspos ka ng espiritu, kahit po merong pait, merong pain, may biyaya pa rin. Minsan tayo sin zone sa messenger. Hurt na. Di ba? Pag na-sin zone ka, sin zone lang sila. Nakita. Pero hurt ka na. Si Stephen, binato na, nag-pray pa sa mga kaaway niya, pinag-pray niya pa. Habang nangyayari to, may lalaki pong naroon. Listen to this. Habang nangyayari ito, merong isang lalaki na naroon. Tingnan natin sa 7:58. At kinaladkan siya palabas hanggang sa bunsod upang batuhin. Inilagay ang mga saksi ang kanilang pagbalabal sa paanan ng isang binatang nagngangalang Saulo. Si Saulo o si Saul, na kalaunan ay naging Pablo. Isang greatest missionary ever in the history of the church, si Pablo. Si Pablo po, kasi nandun, siya po yung nag-utos na patayin si Esteban. At kitang-kita niya, naging patotoo niya yan, no? Witness niya. At naging, ako niyo po, yung meaning, hindi po nakita ni Stephen yung buong impact ng kanyang katapatan. Pero ginamit pala ng Diyos yung kanyang patotoo na yon para galawin ang future. Kaya hindi nyo po alam yung mga sinesiran yung yan. Hindi nyo man alam na natanatamnan yung yan. Yung nakakakita ng yung mga sumisita-sita yung kapitbahay. Maaring manatili lang po kayong tapat sa patotoo natin sa Diyos. We'll never know, baka magbagating ng panahon, pastor yon. Church, may pagkakataon na para pong walang nakakapansin na kapatapatan natin. Parang ang hirap sumunod. Parang unfair ang sitwasyon. Parang ikaw lang ang lumalaban. Pero tandaan po natin, walang faithful life na nasasayang sa Diyos. May mission si Lord beyond what you can see. Katulad po ni David, akala niya, simpleng pag-aalaga lang ng mga tupa. Pero ginamit po pala ng Diyos ang season niya para ihanda siya bilang hari. Ganon din po minsan sa atin ng Diyos. Yung season po natin, akala natin ordinary lang. Pero sa God, pine-prepare ka pala niya. Amen? Amen. Pine-prepare tayo sa isang extraordinaryong layunin. Kaya ang mundo natin ngayon, confused, anxious, offended, spiritually empty. Kailangan po ng mga believers na puspos ng Espiritu Santo. Katulad nangyayari ngayon sa ating mundo, sa Pilipinas. Ang dami po ngayon offended, marami confused. Mas kailangan po tayo ngayon. Yung patotoo mo ng
nananampalataya sa Diyos, kailangan na kailangan nila. Amen? Ito po ang good news. Yung pong banal na spirito, bigay ng kapangyarihan kay Stephen, yun din pong the same Holy Spirit ang nabubuhay sa ating bilang mananampalataya ngayon. Kaya kapag extraordinary, ang Diyos na sinusundan po natin, bibigyan niya tayo ng extraordinary power to stand for His mission. Kaya Panginoon, kaya go this week, no? The Spirit empowers the ordinary people. Kaya we need to stand for truth with grace. The Spirit gives courage to stand. Kaya we need to speak about Jesus boldly. The Spirit helps us to live for greater mission. Kaya kailangan po natin manatiling puspos ng Espiritu Santo araw-araw. Amen. At laging nakatuon ng ating mga paningin kay Jesus kahit po tayo nasa ilalim ng matinding pressure. Dahil ang extraordinary living nagsisimula sa extraordinary God. Saan ka po natatakot, mga kapatid, na tumayo para kay Jesus? Ano ang pumipigil sa atin para maging bold sa pananampalataya? Spirit-filled ka ba? O spiritually drained? Kung dumadaan po tayo sa pressure today, ano ang lumalabas sa puso natin? Mga kapatid, this week, ang challenge ni God sa atin, pray boldly. Speak about Jesus boldly. And stand for truth lovingly. And stay full of the Holy Spirit daily. Panginoon, salamat po sa halimbawa ni Stephen. Salamat dahil ipinakita mo sa amin na kahit ordinaryong tao, pwede mong gamitin extraordinarily. Banal na Espiritu, punin mo kami ng tapang, karunungan at pananampalataya. Tulungan mo kaming tumayo para kay Jesus sa aming tahanan, trabaho, paaralan at komunidad. Gawin mong buhay ang aming testimony ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.